Pisces, hi! Welcome to Mystic Queen PH at titignan natin ang energies na parating sa inyo ngayong full moon in Leo sa February 12, 2025 at 9:53 p.m. So this is a general reading, okay? If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment, paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video. At comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Ayan. So, let's see, Pisces. So, for you, Pisces, itong full moon is happening in your 6th house of your health, your daily routine, and also your work. So, kung mapapansin nyo, Pisces, maaring marami kang iniisip, no? Pagdating sa pang-araw-araw mong ginagawa. And sometimes, meron kang, kahit marami kang iniisip, kukunti lang yung natatapos mo. 'Di ba? Sabi nga nila, busy is different from being productive. Kasi pwede kang maging busy pero hindi ka productive. Pero pwede kang maging productive na hindi mo kailangang maging very busy. 'Di ba? So, the 6th house is about your health. So, yung iba sa inyo, pwedeng meron kayong, you are going through a health issue na pwedeng kailangan nyo ng ayusin yung habits ninyo pagdating sa kalusugan ninyo, na minsan kasi hanggat walang triggers, akala natin okay lang, 'di ba? Let's say for example, kapag alam mong hindi naman na masakit yung ngipin mo, so okay na sa'yo na hindi mo siya paayos o kaya hindi ka pumunta sa dentista. Pero pag sumakit yung ngipin, talagang isip mo, gusto ko magpaayos ng ngipin or gusto kong pumunta sa dentista, hindi na ako kakain ng matamis, iiwasan ko na yung mga triggers. Pero pag nawala na yung nararamdaman mong pain, pati yung plano mo nawawala na rin. 'Di ba? So it's time for you to organize your stuff, organize your thoughts. Maari kasing iba sa inyo, ang dami nyong gustong gawin pero na-overwhelm kayo to the point na wala na kayong nasisimulan or wala kayong natatapos. A lot of things na iniisip nyo no? Meron tong opposition or challenging aspects sa 12th house, which is your psyche, no? Yung kumbaga yung iniisip mo, yung subconscious mo. And having Mercury here and the Sun, somehow parang meron ditong realization of what you need to do, pero nagtatalo siya sa isip mo dahil sa tingin mo hindi mo kayang gawin, or kaya mo namang gawin pero inconvenient sa'yo. Okay? So, for example, sa usapang kalusugan, na alam mo na kailangan kumain ka ng mas masusustansyang pagkain, kaya lang tinatamad kang magluto ng home cooked meals, no? Kumbaga, sige, magpapa-grab ka na lang o kaya bubukas ka na lang ng delata kasi nga medyo tinatamad ka. So, ando naman yung idea na kung ano yung makakabuti para sa'yo, but sometimes hindi natin ginagawa kasi inconvenient, no? So, it's time for you to let go of those things that hindi naman talaga nakakatulong na sa'yo, kahit na convenient yun sa'yo, but in the long run, hindi rin siya magbibigay sa'yo ng magandang resulta in the end, diba? So, it's time for you to focus on taking care of your health, releasing bad habits, and organizing also, no? Maari kasing marami kang plano, marami kang gustong gawin, and hindi mo siya nagagawa kasi nagpapatong-patong na siya sa isip mo. And since you can easily get overwhelmed, hindi mo na siya nagagawa. And having Uranus here, I think meron kang parang wake up call na may experience. You will realize na
marami ka na pala sanang dapat na achieve kung nagseryoso ka talaga dun sa goals mo. And makikita mo yan kasi you might be seeing yung mga contemporaries mo, yung mga kasabayan mo na nagbabago na yung buhay nila for the better. Tapos sometimes you feel like parang napag-iiwanan ka na. And maaring yun yung parang moment mo na, teka, I have to do something about it. No? Meron kang kailangang gawin para maayos mo yung situation mo ngayon. Kasi some of you, maaring nandun kayo sa sa escape system, no? Na yung reality natin, hindi natin gusto. Kaya, nag-escape tayo. Mahanap tayo ng ibang diversion. Para dun tayo makahanap ng happiness, satisfaction. Pero pag wala na yon, babalik tayo sa reality. Ayan na naman. Disappointed ka na naman. So, first is you have to fix what your reality is. Ano ba ang gusto mong ma-experience? And if it's not your reality, then do something about it. Otherwise, nandun ka lang sa sa cycle na yan, na ito yung reality mo, ayaw mo, tatakasan mo, dun ka sa sa illusions mo, and then pag natapos na yun, babalik ka sa reality, disappointed ka na naman. 'Di ba? Let's see. You have the Knight of Staves. Slowly but surely, build your goals. Kasi, eventually, you will see results. Ito yung sinasabi ko sa inyo na yung iba ayaw nyo ng inconvenience. Example, pwede mo namang lakarin, pero ayaw mo kasi mapapagod ka, tinatamad ka. So, magbabayad ka ng sasakyan or tricycle para makarating ka dun. Na pwede mo naman sanang lakarin. You have the Two of Wands, Ace of Wands. So, I see an inspiration coming in sa inyo na kung saan ito yung pwedeng hinahanap nyo na para magbigay sa inyo ng drive na mas mag-explore pa. Kasi minsan kapag hindi natin gusto yung reality natin, tinatakasan natin. So, I feel like with the Ace of Wands and the Two of Wands, hahanap ka ng bagay na magpapa-excite sa'yo. At dun ka magsisimula na baguhin yung mindset mo at mag-grow, no? Magkaroon ng personal development. Push through any insecurity. Ayan, yung iba kasi maaring insecure, feeling nyo you're not good enough. So, syempre, kapag ganun, wala kang confidence or mababa yung confidence mo. So, you have to push through your insecurity na magtiwala ka sa sarili mong kakayanan. You are unique. Trust, all will be well. Maayos din naman yan. Lalo na kung gagawa ka ng action and bring love into the situation. Siyempre, you have to love what you do. Okay? Para makita mo yung magandang resulta ng ginagawa mo. So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.